Para sa akin, siya ang bumago sa buhay ko. Sinagip niya ang kamalayan ko. Naniwala ako sa tunay na pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na makatao at pag-ibig na natagpuan sa hindi inaasahang lugar. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo. Pag-iibigan ay nabuo. Ligaya't saya, lungkot at pag-iyak, nagpatibay sa love story nating dalawa. Ating ikaw at ako, tadhana'y pinagtagpo. Hindi man perpekto, pag-ibigan ay paglalaban mo. Dumaan man ang panahon, kwento ng pag-ibig ay naroon. Alaalang di kumukupas, itutuloy ang bukas, ano man ang mangyari. Sa love story natin ngayon. Ligaya at saya, lungkot at pag-iyak, nagpatibay sa love story nating dalawa. Nating dalawa. Dear Papa Van, ako si Luis, 30 years old, isang electrical engineering. Ito po ang kinuha kong kurso nung college ako dahil malaki ang naging influence sa akin ang negosyo ng tatay ko sa probinsya. Kahit mahirap ay pinagsumikapan ko talagang tapusin ang kursong ito with flying colors. Mayroon po kaming sound system services sa probinsya. Nung high school ako ay sinama ako ng tatay ko sa mga fiesta at tinuruan din ako kung paano gawin ang wirings. Pagkabit ng mga ilaw at musikang patutugtugin. Feeling ko nga para akong isang disc jockey sa mga fiesta. Sanay ako sa ingay ng mga musika at sa mga kumukutitap na ilaw. Ang nanay ko naman po ay isang public teacher. Bilib po ako sa mga magulang ko dahil kayod kalabaw nila kaming itinaguyod na magkakapatid. Kaya nga, sinusukli ko sa kanila ang mga medalya ko tuwing graduation.
Nag-aral po talaga akong mabuti para sa kanila. Ni love life nga, wala ako nun. Kasi wala talaga sa isip ko ang makipag-girlfriend. Lumuwas ako ng Maynila para mag-aral ng college sa isang university. Kakaiba ang buhay sa Maynila. Para akong isang maliit na bumbilyang pinapalibutan ng samot-saring neon lights. Dahil doon ay kinakain ako ng hiya. Tipong nangangapa akong mabuhay sa isang lugar na kakaiba sa kinalakhan ko. Maliban na lang sa mga musikang pinapatugtog ko sa probinsya, halos magkapareho kasi sila sa Maynila kaya hindi ako naho-homesick. Natatandaan ko pa nung unang araw ko sa klase. Habang abalang mga kaklase kong pumapasok lang para ibalita kung sino ang mga naging kasintahan at nakaka-date nila, samantalang ako nasa isang sulok, pinag-aaralan ng exams dahil sa isip ko, dapat magtapos ako bilang cum laude. Sa katunayan, marami naman akong naging kaibigan sa mga kaklase ko. Yun nga lang, parati nila akong kinakantyawan dahil ako na lang ang huling lalaking virgin sa aming grupo. Sa mga panahong yun ay tila ba pangangailangan ang makascore ng babae para tumigil na ang kantsawan at maranasan ko na rin sa wakas. Katulad na lang nung malapit na ang kaarawan ko. May mga balak pala ang mga kaibigan ko at habang binata ako ay dapat daw ay maranasan ko na rin. Pre, may naisip kami. Saad ng isa kong barkada na parang siya pang nasasabik sa gagawin namin. Hindi ba birthday mo na next week? Dugtong pa niya. Oo, bakit? Tanong ko. Second year college na tayo at nasa legal age na rin tayo. Punta tayo sa nightclub. Saad niya habang pinipilit akong pumayag sa plano nila. Ano? Gulat na tanong ko. Huwag kang mag-alala. Sagot namin ni Mike at saka napag-usapan namin ito. Treat namin sa'yo dahil mabait ka at saka kung hindi dahil sa'yo, bagsak na ang mga grades namin. Paliwanag pa nito. Aaminin ko, Papa Van, nakaramdam ako ng excitement. Kasi first time kong maranasan yun. Pag-aaral po talaga ang inaatupag ko. Nakaukit sa utak ko yung mga sinabi ni nanay at tatay na kailangan mo nang magtapos ng pag-aaral para may magandang kinabukasan. Bisperas ng kaarawan ko. Pumunta kami ng mga kaibigan ko sa isang nightclub. Alam mo ba, kabarangay, pagpasok ko pa lang ay naalala ko ang ginagawa ko noon sa probinsya. Ang tugtog, ilaw, nag-iinuman at nagsasayawan. Buong lugar ay napapalibutan ng neon lights na nanghihikayat sa mga laking nilalamig ang gabi. Nung gabing yun ay nakahanap na sila ng babae para sa akin. Maganda siya. Nakangiti lang siya sa akin at kabado ako sa mga oras na yon. Naisip ko tuloy, mukhang mapapalaban ako sa wakas. Siya si Sheila, kabarangay. Dahil sa utos ng mga kaibigan ko, dinala ko ni Sheila sa isang kwarto. Ewan ko pero nanginginig ako noon. Siguro nga dahil first time ko. At dahil doon, pinakiusapan ko si Sheila kung pwede, wag na lang namin gawin ang binabalak niya. Nagtaka at natawa pa nga siya sa akin nung sinabi kong wala pa kasi akong karanasan. Naintindihan naman niya ako. Maging siya rin ay nagagawa lamang niyang magtrabaho sa nightclub dahil sa pangangailangan ng kapatid niyang naiwan sa Mindanao. Sa katunayan, naloko siya dahil papasok sana siyang katulong pero wala eh. Dinala pala siya sa club. Nang gabing yun ay walang nangyari sa amin. Kwentuhan lang at kasama ko rin siyang nag-celebrate ng birthday ko. Nagulat nga ako nung hinalikan ako sa pisngi. Parang may sumabog na party poppers at mga neon lights sa paligid at tumingkad ang kulay.
Bumagal ang takbo ng mundo. Nagtagpo ang aming mga mata. Parang nangungusap nga ito. At ayaw ngang bumitiw ng mga mata kong nakatitig sa kanya. Ilang araw din na hindi ako mapalagay. Mukha ni Sheila ang nakikita ko kahit saan man ako tumingin. Parang naaawa ako sa kalagayan niya. Hindi siya nararapat sa lugar na yon. Kaya naisipan ko isang gabi na puntahan ulit siya sa nightclub. Ewan ko ba, parang may nagtulak sa akin na puntahan ko siya. Nakita ko na naman ang neon lights. Nanghihikayat na naman ito ng mga kalalakihan na maglabas ng pera sa kanilang bulsa para sa mga babae na ibinebenta ang laman nila't dignidad. Pumasok nga ako at hindi ko kaagad nakita si Sheila. Baka nga may kasama na siyang iba. Hanggang siya'y bigla na lamang bumungad sa aking harapan. Namumugto ang mga mata kaya naman agad kaming pumasok sa kwarto kung saan una kaming nagsama. Hindi talaga ako mapalagay nang hindi ko siya nakikita. Siguro nga ay nais kong maitaka si Sheila sa lugar na yon. Gusto ko siyang tulungang magbagong buhay. Ayaw kong nakikita siya sa ganung hanap buhay. Luis, salamat dahil pinaramdam mo sa akin na babae ako na hindi ako parang isang basahan, isang laruan. Alam mo, iniisip rin kita araw at gabi. Gumaan ang pakiramdam ko na nakita kita ulit. Pero dapat hindi ka na nagpunta. Hindi ito ang lugar para sa isang katulad mo. Mangiyak-ngiyak na paliwanag niya. Tigilan mo na kaya ang ganitong hanap buhay. Marami pang pwedeng pasukan dyan. Tutulungan kita, Sheila. Pagpupumilit ko sa kanya, mailayo lang siya sa ganung trabaho. Ayon sa kanya, hawak sila sa leeg. Wala silang magagawa dahil malaki din ang pangangailangan ng pamilya ni Sheila. Siya lang kasi ang inaasahan nila. Linggo-linggo kasi silang nagpapadala sa kanila at hindi alam ng pamilya niya na ganun pala ang trabahong napasok niya. Dahil doon mas naawa ako kay Sheila. Kaya naman naisip kong dalhin na lang siya sa probinsya namin. Sakto rin kasing naghanap yung nanay ko ng magbabantay sa nakababatang kapatid ko. Hindi siya nararapat dito. At nung gabing yun, ay may inamin sa akin si Sheila. Anya, Jonah ang totoo niyang pangalan. Wala namang problema sa akin yun, Papa. Ang mahalaga, maitakas ko siya. At yung si Sheila, may iwan sa lugar na ito. Ang lugar ng masamang buhay at ala-ala niya. Naitakas ko nga si Sheila kabarangay. Umuwi ako sa probinsya kasama siya. Hawak-hawak ko ang kamay niya habang nakasakay kami ng bus. Ang sarap pagmasdan ng kanyang mukha habang siya'y tulog. Ang ganda niya talaga. Pinakilala ko siya sa mga magulang ko at mabilis namang nakuha ni Jonah ang loob nila. Nagtrabaho nga sa amin si Jonah habang ako nag-aaral sa Maynila. Lihim ko pong iniibig si Jonah at alam kong mahal rin niya ako. Pero hindi pa kami. Sa wakas ay nakapagtapos na ako sa kursong Electrical Engineering at isa rin po akong cum laude sa batch namin. Siyempre wala nang mas sasaya pa kundi ang pamilya ko at pati na rin si Jonah. Naghanda talaga ang mga magulang ko para sa tagumpay ko. At siyempre, nilabas din ni tatay ang pinaka-the best na gamit para sa isang disco party. Congratulations, Luis! Ang talino mo talaga. Masaya ko para sa'yo. Natutuwang saad niya habang nakatitig sa akin. Salamat at binago mo ako. Utang ko ang lahat ng ito sa'yo. Dagdag pa niya.
Sobrang saya ko na nakilala rin kita. Isa ka rin kaya sa naging inspirasyon ko kung bakit nagtagumpay ako ngayon. Kaya maraming salamat sa'yo. Saad ko habang nakangiting pinagmamasdan siya. Kaya bilang pasasalamat, maaari bang hingin ko ang mga palad mo at may sayaw ka? Hirit ko pa habang inaya siya sa isang sayaw. Hindi may paliwanag ang sayang nararamdaman ko kabarangay habang kasayaw ko si Jonah. Dahil doon, nabigyan ako ng lakas ng loob para umamin sa kanya na sa unang pagkikita pa lang, mahal ko na siya. Mahal ko siya bilang si Sheila at mahal ko rin siya bilang si Jonah. Oo, mahal na mahal ko ang babaeng kaharap ko ngayon. Ang babaeng kasayaw ko ngayon. Sobrang sarap din sa pakiramdam na sa unang pagkakataon ay narinig ko rin sa isang babae na sabihing mahal din niya ako. Sa mga sandaling yun ay tila huminto ang oras. Wala akong ibang nakita kundi ang magandang mukha ni Jonah. At wala akong ibang narinig kundi ang mga salitang galing sa mga labi niya. Matapos ang isang linggo ay bumalik ulit ako sa Maynila upang mag-review para sa board exam. Ganado ako sa pagre-review dahil sa oras na makapasa ako at magkaroon ng trabaho ay hihingin ko ang mga kamay ni Jonah at ipapaalam ko sa mga magulang ko ang pag-iibigan naming dalawa. Sa awa ng Diyos, pumasa ako sa board exam at agad rin akong nakakuha ng trabaho. Plano ko talagang ipaalam sa magulang ko ang tungkol sa amin ni Jonah. Kaya naman umuwi ako sa amin at napagplanuhan namin ni Jonah na mamayang gabi ko ipagtatapat ang pag-iibigan naming dalawa. Kabado at kitang-kita rin ang pag-aalala ni Jonah sa kung anong magiging reaksyon ng pamilya ko. At sa wakas ay naging masaya kami ni Jonah dahil pagkatapos naming sabihin ang pagmamahalan namin ay hindi naman naging problema ang magulang ko. Sa katunayan, masaya sila para sa amin. Wala naman daw problema dahil pareho kaming binata't dalaga at nasa tamang edad na raw kami para mag-asawa. Dahil doon, kinasal kami ni Jonah at sa araw ng kasal, naroon ang mga magulang ni Jonah, mga kaibigan ko at pamilya ko na rin. Nagulat nga yung isa kong barkada nung makita niyang si Jonah ang pinakasalan ko. Iba talaga ang naibibigay ng tadhana kabarangay. Totoo nga't bawat isa sa atin ay may nakalaan. Basta marunong lang tayong maghintay. Akalain nyo, ang isang katulad kong walang hilig sa mga babae noon at tanging pag-aaral lang ang inaatupag. Ngayon, gumawa na talaga ng paraan ng Diyos para makita ko ang isang katulad ni Jonah. Ang una at huling babaeng minahal ko. At ang babaeng binagot nilayo sa dating madilim niyang mundo. Hanggang ngayon, wala pang nakakaalam sa naging buhay dati ni Jonah. Pinaaral ko siya ng BS Education at sa ngayon, wala pa po kaming anak. Araw-araw siyang nagpapasalamat sa akin dahil sa pagsagip ko sa kanya. Para sa akin, siya ang bumago sa buhay ko. Sinagip niya ang kamalayan ko. Naniwala ako sa tunay na pag-ibig na walang kondisyon. Pag-ibig na makatao at pag-ibig na natagpuan sa hindi inaasahang lugar. Maraming salamat Papa Van sa pagbasa ng aking kwento. Sana'y kapulutan ito ng aral sa mga kabarangay nating patuloy na nagtitiwalang bawat isa sa atin ay may nakalaan. Basta matuto lang tayong maghintay, ibibigay rin sa atin yan sa tamang panahon at pagkakataon. Ang inyong forever kabarangay,
Luis. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo. Pag-iibigan ay nabuo. Ligaw